Mga kaubayan, si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po'y magsama-sama. Samahan niyo po inyong lingkod, tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito po paghingi po ng tawad ni Senadora Amy Marcos sa pamilya Duterte sa ginawa po niya at ng kanyang kapatid, pamilya nila, sa ginawa po sa ating bansa at sa pamilya Duterte. Umpisa na po natin pakinggan ang kanya po yatang scripted lights, camera, action na para pong pinikula o teleserye na parang drama. Hindi kaya? Umpisa na po natin. Nene ako. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, nung 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaapi, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. Pero ikaw, senador, alam mo ang problema ng bansa. Ibinaon sa problema, korupsyon, pagkakautang, kahirapan ng bansa. Senadora ka. Alam mo pala na napakalaki ng kasalanan at problema na binigay ng iyong kapatid sa bansang Pilipinas. Hinihingi mo ng tawad sa mga Duterte, pero yung ginagawa na alam mo at may kakayahan ka, bakit hindi ka manindigan? Bakit ayaw mo sumama sa mga naninindigan? Ayaw mo tumayo. Tumayo ka. Hindi po ba? Hanggang sa video ka lang. Puro video, social media. Puro po lights, camera, action. Dahil hindi mo rin kayang pabagsakin at palitan ang iyong kapatid. Hindi po ba? Ito po ay scripted di umano. Komento ko po. Kung talagang napakalaki ng binigay na problema, at alam naman po natin na talagang napakalaki na binigay na problema, kahirapan, korupsyon, pagnanakaw. Hindi po ba? Kung may paninindigan at naaawa ka sa mga Duterte at naaawa ka sa mga Pilipino, makipaglabang ka, manindigan ka, na tama na, tapos na, bumaba ka na. Kawawa na ang Pilipino, kawawa na ang bansa. Pero hindi mo ginagawa. Salita lamang. Nagsalita ka, ipinakita mo sa taong bayan, pinarinig mo na ang iyong kapatid ay hindi nagbago, tuloy-tuloy sa paggamit ng pulburon, magmula nung nasa Malacanang pa kayo, buhay pa ang iyong ama, ay may bisyo na ito ayon sa iyo, at dire-diretso kasama ang pamilya, lumala pa nung mag-asawa, ayon sa iyo. Pati mga anak,
Pati anak mo nadamay ayon din sa'yo. Di po ba napakalaking problema ay binigay sa bansa? At grabe ang korupsyon. Grabe ang issue ng korupsyon ng kapatid mo. Kasama ang pinsan at pamangkin mo. Pero hanggang salita ka lang. Paghingi ng tawad. At huwag mong sasabihin, mga kababayan, na ang Vice President ay kung mayor lang at nananatili sa Davao. Hindi po tanga si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba may pinatakbo siya? Pinatakbo niya po si Senator Bato at si Senator Bongo nung panahon na yon. Hindi po ba nagpaila ng kandidasyon isang Vice President at isang Presidente? Hindi po ba si Senator Go at si Senator Bato ang patatakbuhin ng dating Pangulong Duterte dahil ayaw nga tumakbo ni BP Sara na presidente ng bansa? At hindi po i-endorso ni dating Pangulong Duterte dahil alam niya na gumagamit ng pulburon si Bongit na tinatawag mong bangag. At ikaw mismo, lumapit ka sa dating Pangulong Duterte. Di ba sabi mo na pinakiusap mo ang iyong kapatid na nagbagong buhay na? Inayos na ang kanyang buhay. Nilayuan niya na ang masamang bisyo. Pero hindi naman pala. At hindi po naniwala dyan si dating Pangulong Duterte. Kaya nga po, hindi niya inendorso yan. Kaya nga po, alam ni dating Pangulong Duterte na itong grupo ng mga bangag ang magpapahirap pala sa ating bansa. At itong mga paghingi ng tawad ni Senadora Amy Marcos, scripted po ito. Lights, camera, action. Hindi po sincere. Komento ko po. Hindi po sincere galing sa puso. Kung talagang sincere at alam niya na napakalaki po ng nagawa niya kasalanan at humihingi siya ng tawad, bakit may kakayahan ka na ituwid at itama ang pagkakamali ng iyong pamilya? Bakit hindi mo pangunahan? Pangunahan mo, magsalita ka, umaksyon ka na handyan ng Korte Suprema. Magreklamo ka sa Korte Suprema. Manawagan ka sa mga men in uniform generals na ang Pangulo ay nagbibigay ng malaking problema matagal na sa ating bansa. Bakit hindi mo kayang manawagan? Sasamahan ka naman ng taong bayan. Nahandyan ang suporta ng taong bayan na hindi pinapansin ng mga men in uniforms at hindi rin yata pinapansin ng Korte Suprema. Bakit ayaw mo sumama? Bakit? Kailangan pa ng proteksyon? Mag-aapat na taon na ang kapatid mo? Hanggang pagsisisi lang, hanggang hingi lang ng tawad, dire-diretso ang problemang binibigay at kahirapan, korupsyon, pagnanakaw, pamumulitika. Tapos sasabihin mo sa mga Pilipino, Senadora Amy Marcos, naaawa ka na dapat ay nasa kapiling natin si dating Pangulong Duterte. Naaawa ka na pinuliti ka. Grabing pamumulitika ang ginawa ng iyong kapatid. Ang administrasyon ng iyong kapatid. Naaawa ka. Dapat kapiling natin si dating Pangulong Duterte na alam mo na pinuliti ka dahil sa bibig mo na mismo nanggaling na pinuliti ka. Grabing pamumuliti ka. At pagpapabagsak. Hindi po ba? Ayaw mo lang masipa sa kapangyarihan ng kapatid mo dahil kayo rin ang makikinabang. Pamilya mo rin ang makikinabang. Hanggang hindi nawawala sa kapangyarihan ng kapatid mo. Pamilya mo ang nakikinabang. Pamilya Marcos, Araneta, Romualdez, umano ang napakalaking pakinabang. Hindi ba? Male-maleta? Kay lalaking komisyon? Di po ba? Male-maleta, pakinabang, saan napupunta ayon sa mga Marines? Napakalaking porsyento ang napupunta sa Romualdez, Marcos, Araneta, di umano. Gugustuhin po ba ng isang senadora Amy Marcos na matanggal sa posisyon basta-basta ang kanyang kapatid? Real talk? Hindi. Bakit po? Bagan siya. Pag po kasi nawala sa kapangyarihan ng kapatid niya, ang pamilya,
na lahat po may issue ng korupsyon, kamag-anak, asawa, anak, pamangkin niya, at baka maimbestigahan din ng Ilocos na ang anak niya ron ay gobernador. Hindi po ba? Protection pa rin. Dinadaan lang po tayo umano ni Senadora Amy Marcos sa paghingi. Humihingi ng tawad sa mga Duterte. Pero lahat po ng pakinabang, dire-diretsong nakukuha po ng kanilang pamilya, ng kanilang angkan, ng kanilang lahi. Pakinabang sa ating bansa. Kapangyarihan, pera, pulburon, gambling lord umano, pulburon lord umano. Hindi po ba? At pati po yata ang langis, kontrolado pa rin yata nila ang langis. Pati ang presyo ng bilihin, pinagkakakitaan pa yata nila di umano. Hindi po ba? Kaya dito po sa mga paghingi-hingi ng tawad, wala na pong dating ito. Ang paghingi ng tawad ay ginagawan po ng aksyon. Kung nagkamali at grabe na ang ginawang kasalanan ng iyong pamilya, ang iyong kapatid, ang iyong pinsan, ang iyong pamangkin, ang iyong hipag, inaaksyonan po yan, Senadora. Hindi po makukuha ng tawad yan ng paghingi. Naghihikahos na po ang taong bayan, naghihirap na po, pati ang mga OFW. Hirap na dahil walang pagtugon at pagtulong ang gobyerno. Ubos ang pera ng bayan. Pero patawad lang sa salita. Hanggang salita ka lang. Malabo ka na sa sabaw ng pusit. Ang kailangan po aksyon. Hindi ba ganyan ang Duterte? Ang Duterte ay maaasahan mo sa salita, sa gawa, sa aksyon. Hindi po katulad ng Marcos. Sanay na sanay mambudol. Magsalita at magsinungaling. Scripted. Di umano. Ganyan po ang ginagawa sa atin ni Senadora Amy Marcos. Dinadaan lang po tayo sa lights, camera, action. Scripted. Di umano ang paghingi ng tawad. Ang kailangan ay aksyon. Aksyon! Hindi po ba? Sa kanya po galing yun eh. Aksyon at solusyon. Ay nasaan po solusyon niya? Wala. Nananahimik. Nananahimik. Magsasalita lang po. Pagkatapos magsalita, nada na. Eh kung yung ginawa niya nga niya kay Boying eh. Di ba? Inireklamo niya kay Boying. Pero hindi naman niya po tinutukan na ang reklamo niya kay Boying. At hindi na rin po niya tinutukan ang issue ng ginawa sa ating dating Pangulong Duterte. Kung paano po ito kinidnap ng walang due process. Nanahimik na rin po siya. Hindi po ba? Dinadaan lang po tayo sa patawad. Humihingi ng tawad, mga kababayan. Ganyan po ang mga Marcos, mga kababayan. Ugali na po yata talaga nila yan. Isang damukal po ang binigay ng kanyang ama. Ang pamilya niya, mahigit 20 taon nanungkulan sa atin at isang damukal na issue rin ng korupsyon magmula anong ama hanggang sa anak at sa pamangkin, sa hipag, sa pinsan, hinihingi pa rin po ng patawad sa taong bayan at sa pamilya Duterte. Ganyan lang po ba ang gusto nyong kabayaran sa lahat ng ginawang anomalya? Kawalangyaan, katarantaduhan sa ating bansa, paghingi lang po ng tawad, tapos na. Hanggang salita lang ba ang kailangan ng mga Pilipino, Senadora Amy Marcos? At kailanman ay hindi mo rin masisigurado kung hindi tumakbo ang Vice President ay mananalo si Bongit na tinatawag mong bangag dahil lang nasa kapangyarihan ng mga panahon na yon ay si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Napakataas ng approval at trust rating. At ang makinarya ng gobyerno ay nasa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi po mananalo sigurado pa si Bongit noon. Lalong-lalo kung hindi nyo nabudol si BP Sara. Real talk. Kasi kung si BP Sara ay tumakbong mayor, saan ka makakuha ng malaking suporta sa Mindanao at Bisaya? Napaka-popularidad din ni dating Pangulong Duterte sa Luzon dahil sa kanyang ginawang
Napakagandang panunungkulan. Hindi po ba magmula umpisa hanggang matapos ang kanyang termino ay napakataas ng kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Kasama po ang ating mga kababayang OFW. Kaya wag muna kaming laruin at wag muna kaming paikutin, Senadora Amy Marcos. Wala na po kalatoy-latoy ang iyong paghingi ng tawad, mga kababayan. Kung humihingi ka man ng tawad sa mga Duterte, sa mga Pilipino na naapektuhan ng kawalangyaan ng pamilya mo, daang milyon kasama pa mga OFW, grabing ginawa na parusa at pahirap ng iyong kapatid sa sambayan ng Pilipino. Napakahirap patawarin ang iyong kapatid. Dahil una-una, hanggang ngayon, sakim na sakim pa rin sa kapangyarihan. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang mariing hinihingi raw po ng tawad ni Senadora Amy Marcos sa pamilya Duterte at sa Vice President Sara Duterte. Wag na. Tama na. Okay na yon. Hindi na natin kailangan ang Marcos sa Pilipinas. Sobra-sobra na po ang nakuha nilang pakinabang sa mga Pilipino. Grabe na po. Karami ang nakuha po nilang kayamanan sa mga Pilipino, di umano. Lubos, higit at umaapaw na po sa dami. Hindi po ba? Tama na po. Okay na po yun. Ang kailangan na po ng Pilipino ay managot naman po sila. Dahil sa dami po na nakuha nila, managot naman po sila. Di umano. Kailangan po nilang panagutan yan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy nagsusubscribe. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, si Gayat Shena, Tatay Nick ng Canada, si Balance Vision TV, si Mila Yi at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat mga kababayan. Taste po muna tayo. Bye-bye!